Sinusubukan kong makipaghiwalay sa boyfriend ko pero lagi akong nabibigo kasi ayaw niyang maghiwalay kami. At hindi ko naman talaga mahal tong si guy na nakilala ko sa mall. Baka kailangan ko lang ng makakasama at makakayakap kaya ko siya sinagot. May boyfriend akong foreigner at almost 1 year na kami. At masaya kami dahil feeling ko siya yung other half ko. Best friend, partner in travel, at partner in crime ko. Pero ganun pa man, buwan na ang nakalipas, nagbago ang lahat. Siguro dahil pagod na ako sa pagiging long distance relationship. Dahil lagi ako nag-overthink at palagi akong nagdududa sa kanya. Kahit nga wala naman siyang ginagawa. Alam kong mahal na mahal niya ako at na-appreciate ko ang effort at pagmamahal niya sa akin. Pero nalaman ko na may anak pala siya at may asawa kaya siguro nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Simula nung nalaman ko na may anak at hindi pala sila hiwalay ng asawa niya at kasama niya pa sa bahay pero sa sopa siya natutulog. Samantalang ang asawa niya sa kwarto nila. Ana siya sa akin na talagang walang nangyari sa kanila pero hindi ko matiis ang mag-overthink. At eto nga, may na-meet akong foreigner guy na nilapitan niya ako nung nasa mall kami. Kasama ko yung mga kaibigan ko at nung una hindi ko siya pinansin. Pero hindi ko alam na binigay pala ng friend ko yung number ko. And after 1 week talking stage ay nagkita kami. Gusto niya akong maging girlfriend pero hindi niya alam na may boyfriend ako at nalilito lang ako kung sinong pipiliin ko. Eto kasing si guy, siya yung tipong handa na siyang magkapamilya na lagi niyang pinag-uusapan ang future namin. At kami naman ang boyfriend ko may plano na siyang dalhin niya ako sa bansa nila. At pag binibisita niya ako, palagi lang kaming pumupunta sa ibang lugar ng kami lang. Hindi kasama yung family ko. Madalas na ino-open ko sa boyfriend ko na pag-usapan namin kung ano yung plano niya sa future namin. Kasi gusto ko yung lalaking may plano sa future. But then, nag-oo ako sa guy na nakilala ko sa mall. At wala pa rin siyang alam na may boyfriend ako. At kapag pumupunta ako sa condo ni guy, palagi akong nagsisinungaling sa boyfriend ko. Wala ring alam si boyfriend na meron akong dinidate na guy. Sinusubukan kong makipaghiwalay sa boyfriend ko pero lagi akong nabibigo. Kasi ayaw niya magkahiwalay kami tapos umiiyak siya at naaawa talaga ako. At si guy naman ay hindi ko naman talaga siya mahal. Tulad ng pagmamahal ko sa boyfriend ko. Baka kailangan ko lang ng makakasama at makakayakap. Kaya ako sinagot si guy na nakilala ko sa mall. At ngayon ngay nagbabalak ng bumisita ang boyfriend ko sa Pilipinas para makasama ako. Grabe kung mag-effort tong boyfriend kong to sa akin. At laging may pasalubong na mamahaling alahas at lahat ng gusto ko binibigay niya. Samantalang si guy na nakilala ko sa mall hindi mapagbigay. Madamot siya. Si boyfriend nga pala isang engineer at ang lalaki na nakilala ko sa mall ay isang consultant. At dahil sa magulong feelings na nararamdaman ko, kailangan ko yung payo mo, Mami Len. Open ako sa mga honest reactions at pangako, kailangan ko talaga ng payo mo. At makumbinsi ang sarili ko kung ano ba yung dapat kong gawin at kung ano ang tamang gawin. Letter sender, Cassandra. Mi, alam mo kung bakit ka nalilito? Sa haba ng kwento mo, nasa huli ang sagot. Ang laki ng difference nila eh. Si boyfriend na foreigner na binibigay lahat ng gusto pero kulang ka sa aruga. May kaagaw na asawa at anak tapos challenging situation pa, minu-minutong overthink. Minsan kasi doon tayo masaya eh, yung roller coaster sa tiyan. Parang pagkain. Pag maraming kaagaw, mas masarap. Pag solo mong lalantakan kasi, umay ka na agad eh. So dyan ka na ba sa second option ka lang? Yung hindi ka priority na dinadaan ka sa kumikinang na regalo pero kabit ka. Or sa jowa mong si guy na foreigner din na na-meet mo sa mall pero madamot. In short, konting luho sa katawan mo hindi niya maibigay. Physical touch literal lang yung nakukuha mo. Yung nakikitulog ka sa kondo at doon nagja-jack and poy kayo. Nagtataka lang ako bakit mo pinagpapatuloy eh hindi mo naman pala talaga gusto. Hindi mo mahal. Anong nabe-benefit mo? Nakikipag-usap ka pa sa kanya about sa future, hindi ka naman pala sigurado. Tapos anong ending? Mag-cheat ka kasi hindi ka kontento. Ni wala akong pinipili sa kanila para sa'yo. Kasi may alinlangan ka pareho. Make up your mind muna. Humanap ka ng kaswak mo or maghintay. Doon ka sa lalaking kaya kang i-priority. Yung lalaking hindi ka magsisisi at hindi ka tatadtari ng what if sa huli. Iset aside mo na muna yung mga Hungarian sausage na yan. Baka lang kasi pang Pinoy style hotdog ka talaga, Mima.